Ang saya nito, ang dami namin. Red, nangyari? U-turn tayo dyan. Anong katawan ko? Pre, kumalas ulit. Red. Okay, tara. Let's go. Ito talaga yung pinaka-ayokong parte ng paglabas ng opisina po. Dito na yung U-turn na matindi. Ito kung saan tayo magpapakanan dito. Buti ka pa sanay sa ganito. Ako medyo kumakapapa ako sa ganito. Hello everyone, good evening. Tayo ngayon ay papunta ng Tagaytay. Currently nasa Cavite na tayo. Mimit natin iba nating mga ka-ride, yung mga ka-work natin sa may Robinsons, Dasma. Magna-night ride tayo kasi lahat kami ay nag-out ng 6 PM. At iba ay naka-rest day ngayon, kaya nag-match naman kahit paanong sked namin, natuloy din itong ride na to. Naging maulan buong araw, grabe. Pero at least buti nga ngayong gabi, halos wala naman ako, kunting ambon lang. Though tinawagan tayo ng isa nating kaibigan dun sa Tagaytay, ambon lang din daw, hindi naman daw umuulan na, medyo clear naman na dun. So that's good news. We will enjoy our ride going to Tagaytay. First time nating dumaan dito ng gabi na papuntang Tagaytay, kasi yung last trip ko ay galing Tagaytay, ngayon pa southbound naman tayo. Traffic pala dito, grabe. Nauna na yung dalawang kasama natin kasi naipit ako sa traffic light. So we are here in the city of Bacoor. Medyo lumuluwag na ang traffic ngayon. Sana tuloy-tuloy ng ganito. Kumahanap yung isang kasama ko. Actually, 3 kaming umalis ng office eh. Yung isa nakasabay ko pa kanina lang. Pero yung isang kasama namin, sobrang bilis magpatakbo. Parang lagi may hinahabol. Okay lang. Gas niya naman yun. Saka ride niya naman yun. Kaya trip niya, go. Ride your own ride, ika nga. Kaya tayo is typical driving lang. Wala tayong kinakarera, wala tayong hinahabol. Chill lang tayo. Na-enjoy lang natin yung ride. Time check tayo, 7:20 PM na. Tingin ko makakarating kami ng Tagaytay around 8:30 siguro. Mga 8:30 to 9 based on my calculations. Yan na, itong magagandang traffic light ng Bacoor, yung pahaba. Woohoo! Ba't nakahinto ito? Okay. So nag-U-turn si kuya. Nakaka-stress. It's not for the faint of heart. No, it's fine. Dagdag to sa dagdag to sa skill sharpening natin para mas mahasa tayo sa ating pag mamaniobra sa kalsada. Nakakatulong ang pag long ride sa sa pag-sharpen ng skills mo sa kalsada. Kasi na-expose ka sa maraming elements eh. Mga liko, traffic, palusong, ahon, sharp turn, mga ganun. So little by little, ever since I started out motorcycling, na i-improve ko yung skills ko daily. So ang ginagawa ko minsan kasi is tinatandaan ko kung saan ako nagkulang. Kunyari, yung likuan sa may bulungan, yung sharp turn na, yung U-turn mismo na yun, doon ako nag-aalanganin. So ngayon, tinatandaan ko yun, niisip ko saan ako nagkamali. Yan, tapos pag na-analyze ko or naintindihan ko na kung saan ako nagkamali, pag duman uli ako doon, titignan ko naman kung paano ako mag-fare na ngayon doon sa hurdle na yun.
Parang, okay, dito ako nagkamali, hindi ko na gagawin to. Mga ganun na, ano, mga ganun na mindset, kumbaga. So by then, na-improve na yung skills. Magiging bihasa ka na rin. Nalala ko yung first ride ko ng Tagaytay noon, kasama ko si Echo at si Red. Dito kami dumaan eh. Meron kasi dito yung mga lubak sa kanan na nakakaewan. Mga ganyan, mga manhole nandun. Hindi namin alam kung nasan si Rica. Baka feel ko dumire-diretso na yun dumire-diretso na yun papuntang Robinsons Dasma. Kasi siya yung tumawag kay Red eh. Baka nag-usap na sila na doon na lang magkikita or whatever. Tapos hindi na kami binalikan. Sabi ko siya sa kanya, pagkatapos yung mag-usap ni Red, tawagan mo ako para alam ko yung gagawin. Siguro na kalimutan na niya, hindi na niya naharap. Okay lang. Basta we all have that one goal, and that is to reach Robinsons Dasmariñas muna. Once na ma-reach na namin yung Robinsons Dasma, sabay-sabay na kaming pupunta ng Tagaytay. Kasi mamimit na namin si Red doon, saka si Darge. Sarap sa pakiramdam ng hangin. Ayan, si Rica at si Kenneth. Maambon na uli. It's raining one by one. We're officially in Dasmariñas based on the signage. Visor check tayo kung umaambon. Konti-konti lang, hindi naman ganun kagrabe pala. Sana sa Tagaytay hindi. Pansin nyo, medyo putol-putol lang videos natin kasi nagsisave tayo sa space. Kasi hindi ko maharap ngayon na magpalit ng memory card. Bibilis nila. Hindi ito yung ride na ina-expect ko. Nakakala ko sabay-sabay kami, or baka dahil lang sa traffic kaya medyo na huli ako. Time check natin, it's already 7:56 PM. Ang ganda ng kalsada. Woo! Damn. Ang lamig na ng hangin. My God, ang sarap. Woohoo! Yeah! Ito, Robinsons na. So magsa-stop over na kami dito. And the waiting game begins. Feel ko dito sila. Check na natin. Sana dito sila. At nakita ko si Rica. Siyang maatras. Dahil ba pedestrian or nag-uusap sila ni Kenneth. Doon, pasok tayo doon. Hello! Kaway-kaway! Green and yellow po ang kulay ng mga poste dito sa Dasma. Sa silang, hindi ko alam anong kulay doon eh. Na kulay gray daw. Kulay gray kasi walang pintura. Ang ganda mag-drive dito. Grabe. Ang cute ng side mirror ni Rica, parang masungit. Saan daw si Kenneth? Diretso lang doon. Dito na si Red. Dito si Boss Darge. Si Echo. Si Red. Si Yuri. Si Kenneth. Si Rica at si Judy, ang OBR ni Echo. So ito, may tagas daw ang langis ni Red ngayon. Kaya alam ni Yoring may sira yung motor ni Red kasi sinira niya to doon sa parking namin sa opisina. Sinadya niya tong pangyayarin to. So mag-aayos na tayo, pupunta na tayo sa aming destination. Hindi ko alam kung saan. Sa alam ko, bulalo at kape. Ito ang Motobi na Benelli. Ang gamit ni Red. Bagay kay Red na motor. Okay, let's go. So tingin-tingin sa side mirrors. Okay, clear pre. Go. Woohoo! Ang saya na ito. Ang dami namin. Yeah. See it all, so beautiful. The world
Red, nangyari? Single po ito. Yan po siya. Yan, ang pangalan po niya, Nairika. Nagtatrabaho po to sa makikita nyo karaniwan sa Bakit? U-turn kami dyan? Tara, balikan natin. U-turn tayo dyan. May pupuntahan tayo ngayon. Nasirahan ata si Boss Dodge. So, re-rescuehin natin yung isang kasama natin ngayon. Kay Ben, U-turn na. Ito muna tayo. Titignan natin ang nangyari. May naririnig daw silang kakaiba. Ano yan? Patay. Wala. So mag-i-interview tayo ngayon ng mga mekaniko natin. Tanong muna natin si Rika. Mukhang ito yung magaling na mekaniko dito. Anong findings mo sa motor? Anong nangyari? Nauna kasi kami, so na-pressure si sir kakahabol sa amin, charot. Anong masasabi mo sa nangyari ngayon? Grabe ba? Yung mga ganito dapat na mga eksena, dapat pinaghahandaan to eh. Kaya ito, ngayon pinaghahandaan. Bumagsak. Well, nakasilaw eh. Pansamantala. Ito, may nut ako. Ewan ko nga siya. Yan. Kaso walang bolt. Bolt, marami ako. Itong tanongin natin kasi ano to eh. Ito yung start of the night natin to eh. Ano eh. Buti na lang narinig ko. Kung hindi ko narinig, tatalsik talaga. Lilipat ka doon. Oo, tatalsik talaga. So guys, muntik na tayo nagka-taping ng Fast and Furious ngayon. So, ang nangyari ay saan yun? Yung sa swing arm niya dito ay nakalas kasi yung tornilyo doon ay nawala. So magre-remedyo sila ngayon para maikabit lang yun. So ang nangyari ay alalayan namin siya ngayon. Titingnan lang, iiwas kami sa lubak kasi baka mabaklas yung niremedyo nila. So tinalian na lang ng alambre yun para may dugtong lang yung sa swing arm niya. Maraming salamat kay Mechanic Iori. All around eh, lupit eh. So lalay lang takbo natin ngayon. Hindi tayo masyado mabilis kasi baka kumalas tong swing arm niya. At baka tumukod yung motor. Pre, kumalas uli. Red, kumalas uli. Red, tabi ka, kumalas uli. Red, kumalas. Red. Kumalas. Nawalan kami ng rear brake, guys. Nawalan kaming preno. Ingat kayo. Sila nakasard naman ako. Oh, mahal dito, piso ah. XCS ko to. Napupuntang na ako. Oh, nakasakas ko dito. Cut na tayong asma. Okay. Okay lang. Tumatama lang yung ano. Ayan o, nakasabit lang. Go lang. Okay lang yan. Nakasabit lang. Hindi na sila ah. Okay boss, thank you.